Pinaigting pa ng Cagayan Valley ang aksyon sa banta ng El Nino, lalo na't malaki ang papel ng rehiyon pagdating sa food security. Kabilang naman sa tututukan ay ang pagpapaigting sa kakayahan ng LGUs na tugunan ang epekto ng tagtuyot. Si April Racho ng Radyo Pilipinas Tugigaraw sa sentro ng balita. Kasunod ng babala ng pag-asa na posibleng umiral ang Super El Nino ngayong taon, puspusan na ang paghahanda ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa Region 2. Sa katunayan, nagtatag na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DRIMC ng Regional El Nino Team upang matutukan ang inaasahang epekto nito sa pagkain, tubig, sa enerhiya, kalusugan at maging sa public safety. Balangkasin na nila yung mga previous El Nino plan nila at i-update na nila. Ito naman ay sususugan ng National Action Plan natin pag naibaba ng ating NDRRMC. So sabi ko nga sa kanila is tingnan na nila yung mga possible effects ng El Nino dito sa atin sa Lambag, Cagayan at hindi naman tayo bago dito. Hinihikayat din ng OCD ang mga LGU sa Lambag, Cagayan na bumuo ng sariling task force, lalo't sila ang unang magiging apektado ng El Nino. Tiwala naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang epekto ng matinding tagtuyot sa kanilang nasasakupan. Pag may mga ganyang sitwasyon, ang ating mga LGUs ay handang-handa na. No? And I'm sure that yung preparations nila are already set. No? And yung kanilang pagsalima sa lahat ng advisories ay maasahan natin. Sa ngayon, bumubuo na rin ang DILG ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat para maprotektahan ang mga residente mula sa panganib ng napakainit na panahon. Binigyang diin naman ng CVR-DRIMC na sa mga ganitong panahon, kailangan ang pagtutulungan ng mga komunidad upang maibsan ang malalang epekto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucan Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.